Yan, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang araw dyan, mga OFWs natin dyan sa ibang bansa. Talagang mag-ingat kayo. At shout out po, no? Shout out sa lahat. Comment, like, at subscribe naman kayo. Ito na po ang Pasabog News Channel. At ito nga ang ating reaction dito tungkol kay BMAC TV na para sa akin ang aking reaction sa kanya ay okay naman yan na naganap. Nagbablog siya at tumutulong siya sa taong bayan. Ang problema lang, nilait niya pa, no, ang tulong ng gobyerno sa taong bayan. Kung ano man 'yan, ang mga nangyayari din sa vlog na ito, please po, tignan natin ng mabuti kung ano ang dapat nating komento, no? Please like, comment at subscribe na po kayo. Ito na, pakinggan natin. Pero mas dito ang naigo itong balay ni Bongbong Marcos ug Romaldis para hagmaan sila duha, patay sila ba? Salamat Lord. Unta. Oh, ayaw na mag-post, ayaw na mag-post. May ingon sa liog. Ay nakabalo na may tanan, kabalo na may Ginoo ko. Bisod sa mo open pa may cellphone para magpahibalo. Pagkabalo na mo gunya kay kita man tanan na igo. Lamidad na nagawa pang magtinda, 20 pesos supot. Ginawa ang negosyo. Lapit na matundas, baka gusto mong magtinda ng kandila. Buti pa yung mga followers ko, nagbibigay pa. Ayan mga idol, sa gusto pang tumulong, nandiyan yung QR ko. Ayun na, kanyang tinutukoy dito si Marcos tungkol po sa 20 pesos na bigas. Mamaya, ipaalam natin sa taong ito na hindi po niya naintindihan kung bakit may 20 pesos dyan na bigas sa Cebu. Sa Cebu nung nagkataon po na lindol. No? Yan po ang ipapaalam natin dito sa vlog na ito kasi marami po sa mga kababayan natin dyan sa Cebu or alam ko Cebu, no? Na hindi po nila naintindihan kung bakit marami pong chismis dyan tungkol sa 20 pesos na bigas. Mamaya, ipapaalam ko sa inyo para maintindihan nyo kung bakit. Sige. Ang pangalan niya, Maria Humalon E. Rizon. Yun, maraming salamat. Idagdag natin yan sa ating gulay. Bilhin natin ng tubig, kape, gatas yun. Salamat mga idol sa lahat ng tumulong. So ayan mga pre, narinig nyo naman po yung pinagsasabi nitong kumag na to. Okay? Alam ko siguro yung iba dyan, iniidolo nyo to, itong garbage creator na to. Ang ginawa niya po, siya po si Bimax TV, sa mga hindi pa po na kilala, okay? Binaboy niya po yung ating Pangulo. Okay, kasi naglindol sa Cebu, nandun yung Pangulo, at sinasabi niya, nagbibenta daw yung Pangulo ng 20 pesos per kilo na bigas. At ang sabi ni Bimax mga pre, malapit na daw po mag-undas or mag-November 1, dapat yung itinda daw po ng Pangulo, kandila. Yun po yung sinabi ng kumag na to sa ating Pangulo, di ba? So, kandila daw po yung dapat itinda ng ating mahal na Pangulo, okay? Ang tinda rin ito ni Bimax, ang kapal din ang mukha nito mga pre, kasi mamaya ulitin natin yung video. Ang kapal din ang mukha nito kasi ginamit niya po si Pangulong Bongbong Marcos sa content niya, tapos sabay hingi ng donasyon. Ako'y naniniwala na itong donasyon, araw-araw niya pong ginagawa yan mga pre. Araw-araw. At ako'y naniniwala mga pre na yung donasyon na nakakarating sa kanya, baka hindi naman nakakarating lahat dun sa mga gusto niyong tulungan. Diba, halimbawa, makalikom ka ng 500,000. Hindi 250,000 yun, baka yun lang yung pantulong nyo. Huwag na ako, Bimax. Ang pangit kasi dyan, idadamay mo pa yung Pangulo. Pinagtatawanan mo na nagbebenta ng 20 pesos per kilo na bigas, tapos lalaitin mo, sasabihin mo, binta ka nilang kaya ng kandila. Sa undas, malapit na. May tama ka ba? Diba? Tapos sabay promote mo ng QR code mo, na dyan ipadala yung mga pera. Diba? Sa tingin mo, ikaw yung mas magandang may nagawa kumpara sa Pangulo. Ano sa tingin mo? Bago mo pa lang? Laki na ng ulo mong kupal ka. Laki ng ulo ng putang inang to mga pre. Sa totoo lang. Biglang laki ng ulo. Diba? Biglang bumanat kay Pangulo. Ang kapal na mukha nito. Panoorin po natin. Pero syempre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction mga pre, ayun, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po updated ka sa lahat ng mga uploads natin. Siyempre mga pre, may TikTok, may Facebook po tayo, sana po yung suportahan. And siyempre, sa mga bagong subscribers dyan, maraming salamat po. So ito na nga mga pre, himay-himayin po natin Lamidad na nagawa pang may kalamidad na. Lamidad na nagawa pang magtinda, 20 pesos supot. Nagtawa siya, tinawanan niya yung Pangulo. Ang Pangulo kasi, nagpunta doon, namigay talaga ng ayuda. Okay? Kung may
pesos per kilo ng bigas. Iba yun. Iba yun sa pinamimigay ng Pangulo at iba dun sa tig-20 na bigas. Malaking tulong na yun sa mga mahihirap. At saka huwag mong nilalang yung 20 na bigas, Bimax. Kasi yung 20 na yan na bigas, yan yung kinakain ng mga mahihirap, ng mga supporter mo. Tapos ngayon, pagtatawanan mo yung 20 na yan, eh malaking bagay yan sa mga mahihirap. Tapos pagtatawanan mo na inutil ka. Diba? Pagtatawanan mo lang. Kala mo kung sino ang hayop na to. Kala mo talaga eh. Kala mo siya na yung pinakamatulungin sa mundong ibabaw. Ito na. Ipapaliwanag ko lang po dito kay BMAX TV, no? Bagamat siya ay may kakayanan na siyang tumulong sa taong bayan at marami siyang na kukuhang tulong diyan sa mga supporter niya, huwag mong ismulin itong 20 pesos at pagtawanan mo na ang akala mo kasi dahil may sakuna na dito sa isang lugar na ito ay nagbenta pa ng bigas. Ito papaliwanag ko lang kay BMAX TV, no? Alam nyo, para maintindihan nyo mga viewers, para maintindihan nyo po, yang bigas na 20 pesos, hindi po yan pinamimigay. Nasabihin nyo, nagkataon na nga na may lindol, nagbenta pa ng 20 pesos na bigas. Yan po ay galing sa NFA. Yung NFA po na 20 pesos na bigas, talagang regular yan na binibenta na 20 pesos na bigas at wala pong koneksyon sa ipamimigay na ayuda sa lindol. Iba po ang pinamimigay na ayuda sa lindol at iba rin itong binibentang 20 pesos na bigas. At walang koneksyon po ang 20 pesos na bigas dito sa lindol na pinamimigay. Walang koneksyon yan dahil natural na ang 20 pesos na bigas ay talagang binibenta yan. Binibenta talaga yan. Hindi yan pinamimigay. Di ba kahit walang sakuna, meron talagang 20 pesos na binibenta ang gobyerno. Kaya po wala pong koneksyon ang 20 pesos na bigas para ipamimigay sa taong bayan. Kaya marami pong nagiging tanga dahil hindi nila alam yan. Ang NFA po ay talagang nagbebenta sila ng 20 pesos na bigas. At hindi yan pinamimigay. Ayan ang mahirap sa ating mga Pilipino, mabilis tayong makapaniwala ng fake news. Katulad nila na naniniwala sila na akala kasi nila kung mo nagbenta ang NFA ng 20 pesos, yan po ay may koneksyon na sa lindol. Wala. Iba ang NFA. Yan talaga ay natural silang nagbebenta ng 20 pesos na bigas. At iba rin yung ayuda na galing sa gobyerno na pinamimigay ng libre. Di ba nakita nyo naman ang DSWD nagbigay ng nakabalot na bigas, baka dalawang bigas yun, dalawang naka-plastic. No? Pag hinahawakan nga nila, nagre-reklamo sila, matigas daw yung nakabalot na plastic. Pero pag binuksan mo, napakalambot. Di ba napakatanga? Napakatanga po sa totoo lang. Alam niyo mga DDS, napakatanga nyo talaga. Super tanga, super bobo nyo talaga. No? Kasi kung nag-iisip kayo, sasabihin nyo ba naman na ang bigas na binigay sa inyo, napaka-tigas, hindi nyo pa nga nabuksan ang plastic eh. Siyempre, kailangan nilang isiksik yung bigas na yan para magkasya doon sa karton. Pero bubuksan mo, yung hangin papasok, malalaman mo na ang bigas, maganda ang bigas. Binigyan na kayo, nagre-reklamo pa kayo. Pati yung sa NFA na binibenta na 20 pesos, gusto nyo pang ipamigay sa lindol? Negosyo yan, ang 20 pesos na bigas, hindi pinamimigay yan. Natural yan talaga na binibenta yan, hindi yan pinamimigay. Kaya nga binigyan na nga kayo ng pang-ayuda ng gobyerno, gusto nyo pa pati yung NFA na binibenta, ibigay pa libre. So, wala pala talaga kayong utak. Wala kayo talagang utak, sa totoo lang talaga. No? Pinaliwanag na yan ni Atty. Claire Castro na ang NFA na bigas na 20 pesos ang kilo, hindi pinamimigay. Walang koneksyon sa lindol na ipamimigay, ipamamahagi. Yan po ay talagang binibenta. Ang totoong ayuda na nanggaling talaga sa DSWD
Yan ang pinamimigay. Hindi galing yan sa NFA. Ano ba naman kayo, yung mga utak nyo napakabobo talaga. Kaya marami talaga nagsasabi sa inyo na mga tanga talaga kayo. Dahil hindi mo na kayo nagre-research bago kayo mag-ngak-ngak sa social media. O sana naintindihan nyo. Wala ka pang... Kung ikukumpara ka kay BBM, wala ka. Lumi ka lang. Nang kuko ni Pangulong Bongbong Marcos. Tapos natawa siya. Di ba? Oh, nilalait niya yung 20 na bigas. Tapos yung kinakain ng mga supporter niya, tigbe-20 na bigas. Naghahanap ng tigbe-20 na bigas. Tapos lalait-laitin mo lang, mamaliitin mo. Eh di para mo na rin minaliit yung mga sumusuporta sa yung hayop ka. Diba? Oh, tuloy natin. Ginawa mong negosyo. Lapit na matundas, baka gusto mong magtinda ng kandila. Yan. Ito yung mga klase ng tao na hindi mo na nagre-research bago sila magsalita. No? Sayang yung pangalan mo na BMAX TV, maraming nag-sponsor sa'yo. Pero kung malaman pala ng mga sponsor mo na ganun ka kabobo, baka matigil yung pagka-sponsor sa'yo. Malay natin yung nag-i-sponsor sa'yo para tumulong ay mahinto. Alam mo kung bakit? Huwag mo lalaitin kasi ang Pangulo na yan, baka ang nagbibigay sa'yo ng ayuda na mga tao ay iniidolo si Marcos. Tapos ngayon, sisirain mo. O baka matigil yung pang-ayuda sa'yo, wala kang pamimigay sa tao. Alam naman natin yan na pinamimigay mong ayuda ay galing din sa sponsor mo. Sana hindi ka na lang naninira eh. Kung gusto mong tumulong sa taong bayan, tumulong ka na lang. Total, meron ka namang kakayahan na tumulong. Dapat sana hindi ka na nanira. Di ba? Kasi kung ganyan lang naman ang pagtingin mo sa presidente, sana hindi ka nag-ngak-ngak sa social media kung malaki na ang kita mo. Di ba? Kung tutulong ka, tumulong ka na lang. Huwag ka na mag-ngak-ngak dyan at manira ka pa, presidente pa kalabanin mo. Eh ikaw, ano ka lang naman? Oh. Tapos presidente. Di ba? Oh. Ngayon, dapat bago ka magsalita, i-research mo muna kung tama yung sasabihin mo. Hindi ka kasi nagre-research yan ng masama sa'yo. No? Sana po maintindihan ng viewers natin na pag ang NFA na bigas na 20 pesos ang kilo, hindi po yan pinamimigay kasi natural yan na binibenta yan sa merkado o sa taong bayan ang 20 pesos. Ang totoong ayuda ay nasa DSWD. So sana naintindihan nyo. Yan po ang tunay na pinamimigay sa DSWD. Wala sa NFA. O, di ba? Naintindihan nyo sana. Rinig yun. Malapit na magundas. Baka gusto mo daw po magtinda ng kanila, Pangulong Bongbong Marcos. Sabi na, paslupang ko lang ito to. Walang sa ano to, nawa. Baka gusto mo daw, BBM. Diba? Pinagtatawanan ka lang ng Bisayang kupal na to. Bisayang walang alam sa mundo. Wala Hindi ka naman katangahan alam. lang. Kung Bisaya alam. din po ako, pero... Tingnan mo naman yung utak niya, no? Bisayang tanga. Kaya tayong mga Bisaya nadadama yung mga matitino dahil Yes. sa kapwa natin Bisayang inutil at mangmang. Diba? Kulang sa ano eh. Kulang sa ganun. Ito yung Bisayang Walang tanga. research. Mangmang inutil. Oh, walang research. Nadadamay kami sa katangahan mo, boy. Ha? Bukang ina mo. Sa totoo lang. At saka ito pa, nung nakontent ko po siya sa Facebook, binuran niya. Binuran niya yung kanyang post or content niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Yung binuran niya yung video na minamaliit niya yung 20 pesos per kilo ng bigas na minamaliit niya si Pangulong Bongbong Marcos, binuran niya po. Ay, bakit mo binura? Wala ka palang paninindigan eh. Kala ko ba may paninindigan ka? O kung nasa tama ka, hindi mo buburahin yun. Pero dahil may Buti na lang pala binura niya. Nagsabi pa naman ang NBI na itong mga DDS supporter o kung DDS ano siya, no? Side siya ng mga DDS, malalagot kayo sa NBI. Kasi ang lahat ng mga naninira sa gobyerno, lagot yan, no? So meaning ito siya ay naninira. Sana mapansin ito ng gobyerno natin, ng NBI, para ito, ang paninira niya, mabigyan ng suggestion ito. No? Kasi sabi ng NBI yan kasama ang mga DDS supporter na ipaimbestigahan sa naninira sa gobyerno. Kasi talamak na po sila, sobra-sobra na yung pang-aapak nila. No?
Wala namang ginagawa ang presidente sa kanila, pero grabe yung pangahapak nila talaga. Sana nga itong mga ginagawa ng mato bigyan ng danyos, no? Ano to, paninirang puri na tong ginagawa nila eh. Dapat magbayad itong mga to, no? Bigyan ng leksyon. At sana panawagan ko rin sa mga supporter nito yung mga nagbibigay diyan, itigil nyo na yung pagbibigay diyan kung ganyan. Itong klaseng tao na ito na tumutulong na siya pero naninira pa sa gobyerno ng Pilipinas, ay ba? Wala kang karapatan na manira. 'Di ba? Kasi yung mga nagbibigay sa iyo, malay natin mga BBM supporter 'yan. Tapos sinisira mo sila. Dapat itigil niyo na yung pagbibigay sa kanya ng suporta na 'yan. Kung ganyan lang naman ang gagawin niya sa gobyerno natin, itigil niyo na ang mga suporta diyan, lalo na sa mga pro-government na talagang tumutulong, no? Itigil nyo na dyan, walang kwentang tao to. Maninira kung mo siya ay tumutulong sa mamamayan, ganun na lang ang paninira niya. Sana proud mo yung sarili mo na tumutulong ka. At kung tumutulong ka, huwag ka nang mangialam sa gobyerno ng Pilipinas. May sarili ka naman palang pantulong eh. Pati ba naman yung ibibigay ng gobyerno sa tao, pati sa pagbebenta ng 20 pesos na bigas, ay pinapakialaman mo pa. Hindi mo lang talaga kasi naintindihan eh. No? Hindi mo naintindihan. Kulang ka sa research. Bago kayo magsalita dyan, alamin nyo muna kung anong dapat. Kasi hindi nyo talaga alam. No? 20 pesos na bigas po, natural yan na binibenta sa tao. At ang DSWD yan ang tanging tumutulong sa taong bayan. Iba rin ang bigas dyan. No? Iba rin ang bigas dyan. Kaya wag mong idamay ang NFA na 20 pesos na kilo ng bigas kasi iba yan. Sana naintindihan po ng mga natin dito May tama ka, sa Bisaya, papataka ka yaw-yaw, yan yung nangyari sa'yo, napahiya ka. Maraming nag-unfollow sa'yo. Alam niyo, unfollow niyo na po ito, wala pong kwentang tao ito. Narinig niyo naman yung mga pinagsasabi niya sa ating mahal na Pangulo, pinagtatawanan niya. Tuloy natin. Tapos sabay promote na ng QR code niya. Buti pa yung mga followers ko, nagbibigay pa. Ang buti pa daw yung mga followers niya, nagbibigay pa. Tapos mang-uuto sa mga followers niya. Eto na. Panoorin natin. Idol, sa gusto man tumulong, nandyan yung QR ko. Ang pangalan niya, Maria Humalo. At yung kanyang ina mo ka, di ba may pera ka? Bakit mangingi ka sa mga OFW yung putang ina mo ka? Di tulungan mo sila, gamit yung pera mo. Ay, tanga-tanga talaga nitong hayop na to. Ako, naniniwala po ako, wala po itong ginastos na sariling pera. Okay? Pera po lahat ng mga nagpadala sa kanya yung ginastos dyan. At ako'y naniniwala na baka may naibulsa pa ito. Hindi naman po itong charity vlogger. Mapagpanggap lang. Diba? Rizon. Maraming salamat. Idagdag natin yan sa ating gulay. Bilhin natin ng tubig, kape, gatas yon. Salamat mga idol sa lahat ng tumulong. Salamat, marami ka namang nauto. Salamat mga idol, marami kayong... ito ba? Dineclare po ba ni D-Max sa kanyang social media magkano yung natanggap niya na pera? Na mga pinadala sa kanya, wala, di ba? Wala. Di natin alam kung magkano yung natanggap niya. Basta kanya, tumutulong lang siya. Pero hindi natin alam magkano yung na-receive niyang pera galing sa kanyang panlilimos online na pantulong niya kuno. Wala, di ba? So diyan pa lang kaduda-duda, hindi po siya transparent na tao. Manggagamit po ito. Kung naging transparent ka lang sana, hahangaan ka ng mga tao. Di ba? Hahangaan ka sana ng mga tao. Pero hindi mo ginawa yun. Hindi mo ginawa yun. Kaya hindi mo masisi na isipin din namin na binulsa mo yung pera na yan, mga pera na yan. Diba? Ganun lang kasimple. Binulsa mo. Diba? Shout out sa... Pero ako'y naniniwala Eto, yung mga nagbigay kay D-Max, di nyo po kasalanan kung yan na ay binulsa ni D-Max o tinulong. Kasi hindi naman po transparent ang tao. Kasalanan niyan po yan. Siya po yung magkakasala dyan kung kayo'y niluluko ng taong ito. Okay? So anyway, tanggalin natin itong basurang ito. Bigyan po natin ito ng reaction itong ano po sa Davao. Ayan Pulburon nahuli sa isang student sa Davao worth 3.7 million. Nako. Davao, sabi ng mga DDLS drug free, umano.
ang lugar nila. O, panoorin po natin to. Estudyante na kuhaan ng halos 4 na milyong pisong halaga ng inihinalang shabu sa checkpoint sa Davao City. Mula sa Brigada News FM Davao, Julius Pacod. Ganun ka higpit sa Davao pero nahulihan pa. Oh. 'Di ba? Diyan kayo magtataka. Akala ko ba safe ang Davao? Bakit nahulihan ito ng shabu? Ha? Eh, nabalita student Oh, 3.7 ba? Tama ba? Million? Laki. Oh, sana ayusin nyo. Ibrigada mo. Laki. Isang estudyante ang nabisto na may dalang iligal na droga na nagkakahalaga ng milyong-milyong piso matapos itong kabahan sa checkpoint ng Task Force Davao sa Sirawan, Turil, Davao City. Ang Davao. suspect ay kinilalang si alias Jade, 31 years old, residente ng Magsaysay, Carmen, Davao del Norte, na papasok na sana sa Davao City nang mangyari ang insidente. Ayon sa ulat mula sa Davao City Police Office, papunta na sa scanner area ang suspect pasado alas 4 linggo ng hapon nang mahulog umano ang isang pakete na may lamang puting substance. Nang tanungin ng mga pulis at sundalo, doon na siya kinabahan kaya pinagdudahan ng otoridad at hiniling sa kanya na itaas ang kanyang damit. Doon natuklasan ang mga pakete ng hinihinala ang shabu na nakaipit sa Ang kanyang dami, short na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 3.7 million pesos. So, ayan. Grabe. Ang sabi nila, malinis daw 3.7. yung Davao. Safe daw sa Davao. Grabe, no? Sa panahon ng mga Duterte, wala akong binabalitang ganito. Tama? Pero sa panahon ng PBBM, marami na pong ibinalitang ganito dyan sa Davao City. Diba? Natandaan niyo po ba na si General Torre nagpunta ng Davao? At sabi po ni General Torre, 2 po yung lubog doon. 2. So ano ibig sabihin nun? Yung mga krimen, dinudoktor. Grabe, no? Diba? Dinudoktor nila. Pag malaking krimen, di nila i-record yun. Pag mga maliliit lang, Puro may yun ang kalokohan nakalagay lahat. doon, maliliit. Para kunyari, safe yung Davao. Diba? Grabe, no? Hindi nyo naman luluko yung taong bayan. Gising na ang taong bayan. Salamat sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung mga baho ninyo, naglabasan. Ito bigyan ko kayo example. Kung si Digong lang nakaupo ngayon bilang presidente, hindi ko ibabalita ito. Ito yan. Tama? Tama? Hindi po ibabalita yan. Diba? Kung si Digong lang nakaupo, Kukunin nila yan. para magmukhang safe pa rin yung Davao. Pero Oo. nandun pala, di umano yun din kay Maruhas. Nandun yung pagawaan ng pulburo. Bago lang to, ha? This is, nabuking nga ngayon. Tama nga pala si Maruhas. Diba? Noon, pinagtatawanan pa natin si Maruhas. Binabash pa natin. Totoo naman pala yung sinasabi. Grabe. Diba? Tandaan po natin, mahirap yung lugar na sasabihin, ano dito, malinis dito, tahimik dito. Yan po yung pinakadelikado. Diba? Tandaan sa tao nga delikado po yung taong tahimik. Okay? Nagigits yun. So, dyan pa lang, mga Davaoenyo, na mga DDS, ano na? Bigyan nyo nga ito ng komento. Puro kayo safe yung Davao, dami palang ano dyan, dami palang bangag dyan. Tapos sasabihin nyo ngayon, hindi, ano naman yan ano naman yan, dayo lang yan. Teka lang, paano mo sasabihin dayo ito? Estudyante nga dyan sa Davao. Tama. Doon pa lang Estudyante. booking na, Tapos sasabihin mo dayo, kailan ba nagkaroon ng dayong estudyante? Dito na, kumunto na tayo dito. Last na tayo dito, no? Dahil nga nalaman na natin yung may mga taong klaseng ganito na tumutulong na nga sa taong bayan, pinapakialaman pa yung tungkol sa bigas na NFA, no? Na wala silang kaalam-alam na ang NFA po at ang DSWD ay ibang agency yan. Ang DSWD ay tumutulong sa taong bayan. Ang NFA po ay talagang pambenta ang bigas dyan at hindi po pinamimigayan. Kaya sana po yan ang maintindihan ng ating mga kababayan. At ito pong nangyari dyan sa Davao, tingnan nyo, 3.7 million na kumpiska. Makin mo, Davao, akala ko ba safe? Pero meron palang nahuhuli pa rin na ganito, no? So, sana, kung safe po,
ay wala tayong mababalitaan na ganitong klase. Kaya lang, meron na naman, no, karamihan talaga, kung may tinatago dyan, mabuti kung hindi makita at malaman. Pero kung malaman, ito yung resulta. Malalaman natin na meron pala talagang nagbebenta pa dyan o naghahatid dyan. No? So, maraming salamat sa lahat po ng mga viewers natin, Luzon, Visayas, Mindanao. Please po, comment, like, and subscribe na kayo. Ito po ang Pasabog News Channel. Maraming salamat.